Transactions would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat, proceed when you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo. correct? Opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung pinagtatakan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sakop po. Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba po yun, Covered di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, klaklaruin ko kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po invoke po yung AMLA law. Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes. Magandang, I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir. Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin. I'd just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance? Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means
bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm, and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, mas stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000. Biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly Thank you. wind up. Yeah, Kindly, that's Judge all. Allen. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you. Amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag ano kalaki? Isang Mahaba lipa? Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Apo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. Yun sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mahaba Mukhang hindi po. mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginadjot daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, po. Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back Wala to the po, office? Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakala mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa Siya- pagkakalam niyo po, Ang alam ko po, siya po yung sa finance. sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash.
Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo? Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place? Wala na po kasi may advice na po siya. 5 seconds. Wala na. May advice na sige po siya. May pera na. Okay, thank you. Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Senator Judge Aimee, before we go on a second round. Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for his second round, Senator Judge Ontiveros for his second round, and Senator Judge Rafi for his second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am. Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person. As I recall, she was then the operations head of Landbank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was encashed, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko doon sa House hearing eh. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung- Next in my rank. Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sino direktang kumakausap sa cash division Okay. staff. So kaya po ako napatawag. Kayo yung direktang nakipag-usap. Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba Aware yun? naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba bang- talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, ma'am, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun?
Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, Honorable Marcos. sorry po. Ang pagkakaalala ko Sumasagot po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Uy, hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung pa-iba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi nyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. ang pagkakaal, sorry po. Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi nyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bag. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. Sige The po, lady may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed. You have Thank 2 you, minutes, sir. Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Your Honor. The defense may also Maybe- respond or comment Yes. with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation rather of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential Kasi fund. I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. Yung COA, diba? So saan ang galing yung sinasabi nyo may present yung kayo? COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody, Your Honor, meron po you know, kasi maybe kami reservation. a retired intelligence officer, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami, pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation. Thank you. Thank you po. Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Poe, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, You may Mr. proceed, sir. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya.